Honda City. So push start installation with remote start. Version 2 itong kinabit natin. Inadapt na rin natin yung trunk release ni sir. And then magkakaroon kayo ng dalawang key fob Honda. And then may key plate na ito nakasama. Papaduplicate nyo na lang po para if ever in the long run malobat yung car battery nyo, makapasok kayo sa pinto, mabuksan nyo yung pintuan nyo, mabuksan nyo yung hood, makapagpa-series kayo or makapagpa-repair ng battery. So normal naman yun sa isang kotse na minsan nalulobatan ng car battery. Alright? It doesn't mean naka-install yung system namin, malolobat na kayo. So preventive maintenance na lang tayo when it comes to car batteries. Alright? So pwede na rin kayo mag-remote start remotely. So if in case nasa loob pa kayo ng bahay, mainit sa labas, pwede nyo lang start yung kotse nyo. Press 3 times lang sa lock button. 1, 2, and then 3. Start na. Okay? So if ever sa umaga gusto mong i-start yung kotse mo, nasa loob ka ng bahay, start mo na remotely, press 3 times lang sa lock button. Tapos kusa na rin mamamatay yan after 15 minutes kapag hindi ka pumasok sa loob. So painit mode lang if ever tambay yung kotse nyo para hindi ka na lumapit, para hindi ka na pumasok sa loob para i-start siya. Okay? So pwede mo rin siya patayin remotely. Press 1 time lang sa lock button. Yan. Okay? So kailangan mo na siya mag-lock bago mamatay. Tapos trunk release to, hold nyo lang yung trunk button, mag-open na rin yung trunk. Yan, tumunog na. Then may mobile application na rin tong kasama na pwede sa iOS or Android devices. So ang kagandahan ng mobile application, if ever malubat to, masira, nawala during the travel, which is 2 pieces po ito ha. Kapag nawala ito or sa mga dead spot areas, may magagamit pa rin kayo. Okay? Then pakita ko yung push start button na kinabit natin. Ito po siya. Yan yung itsura niya pag nakapatay, kulay black. Okay? Then manual transmission, neutral luggage, at handbrake. To start, apak sa brake, isang pindot. Start na rin agad yung makina. Okay? Then even naka-under ka guys, pwede ka mag-lock, pwede ka mag-unlock sa key fob. So for example, may bibiling ka lang saglit sa mga 7-Eleven, mini stop, Mercury Drug, or sa ibang tindahan, kahit iba mo na naka-under yung kotse mo, lumabas ka, i-lock mo, magagawa mo. Kasi sa stock system, kadalasan sa ibang kotse, hindi mo magagawa ito. Okay? Yan. So pagbalik mo, malamig pa. Kasi malamang, buhay yung aircon mo, iiwan mo yung kotse mo naka-on. Okay? Pero pag matagal, patayin mo na lang sa gas. Okay? Pag gusto mong patayin, apakan mo lang yung brake. Isang pindot. Yan. Patay na yan. And then automatic, unlock din lahat ng doors. Okay? Tapos kapag lumabas ka, lumabas tayo. So pakita ko na kapag lumayo ka sa kotse mo without pressing sa remote, maglalak na siya ng kusa because of the passive keyless entry. Yan. Nahilan tayo. Yan, nag-lock na siya. Okay? Then kapag lumapit ka dyan, mag-unlock din ng automatic yan. Yan. Okay? So hindi tayo pumipindot sa remote. So, ang tawag doon passive keyless entry. Okay? So basically, that only works when engine is off and kapag na-initial start mo siya, and then kapag lumapit ka, mag-automatic unlock pa rin siya. Pero kapag binuksan nyo na to, hindi na siya gagana. Okay? You have to manually press lock or unlock button sa remote natin or sa mobile application. Alright, so 2 years warranty guys. Guaranteed clean wirings, quality insulation, and then free back to zero fumigation pa after the installation. Maraming salamat. Bye-bye.